Sa ika-49 na araw ng giyera sa Marawi, walang patid ang putukan sa sentro ng syudad. Nagbagsak ng bomba ang mga eroplanong pandigma. Matatanaw ang tupok ng mga gusali at bahay. 2 sunog pa ang nagaganap. Hindi bababa sa 70 sundalo na ang namatay sa bakbakan. 653 naman ang sugatan. Nagluluksaman ang hukbong sandatahan ng Pilipinas. Kailangang unahin ang isang mahalagang misyon. Ang tuluyang bawiin ang Marawi sa kamay ng mga terorista. Patuloy na nagtataya ng buhay ang daang-daang mga sundalo, lalaki man o babae. Walang pinipiling kasarian ang pagsisilbi sa bayan. Kaya nasa bakbakan din ang ilang mga kababaihang sundalo. Para makilala sila, sumama kami sa Philippine Army. Dito lang po kayo sa likod mo. Pag po kayong... Ma'am, live wire po ha, live wire. Tabi po na po ma'am. Pag po kayong momento. Langin to ha, may sniper po dyan. Okay. Ayon sa mga sundalo, nasa 70 metro lang ang layo ng kanilang mga kalaban. Pero pag makita natin yung open, ito tayo. Kaya kaming abutin ng bala ng matataas na kalibre ng baril nila. Kaya gano'n na lang ka-alerto ang mga kasama naming sundalo. Iwan tayo ma'am, dalawa-dalawa lang. Okay, sir. Ronit, dalawa-dalawa kami. Berata, dalawa. Ma'am, sunod na kayo ma'am. Sunod ako siya. We're here. Okay. Oops. Medyo madilim. Pumasok kami sa loob ng isang bahay. Ngayon, paakyat tayo. Posisyon, taas. Kerry. Humantong kami sa isang bahay na madilim ang loob. Tanaw kasi rito ang isa pang tulay na papasok sa kuta ng Maute ISIS group. May mga rapol na yan. Dito pumupwesto ang ilang marksman at sharpshooter ng Philippine Army. 3 mahalagang tulay papasok sa sentro ng Marawi City ang bantay sarado ng mga sundalo. Isa rito ang tulay ng Raya Madaya. Kapag tumawid ka sa tulay na ito, nasa kuta ka na ng kalaban.
Sunod, lumipat kami sa isa pang bahay. Napansin kong may butas ang mga bahay para maging konektado sa isa't isa. Ayon sa mga sundalo, gawa ito ng teroristang grupo na dating pumwesto sa lugar na ito. Payload. Dito, isang grupo pa ng mga sundalo ang nakapwesto. Sama-samang nakikipaglaban para mabawi ang Marawi. May sumilip pa sa bintana? May sumisilip, sir. Sa bintana dyan, anong kulay? Kulay green, sir. Nakita niyo ba na rin, sir? Nakahalo sa mga lalaking sundalo ang isang babae. Nakadapa habang nag-aabang sa kilos ng kalaban. Mata sa target, daliri sa gatilyo, walang kakurap-kurap ang babaeng mandirigma. Radyo. Ito yung babaeng marksman sa likod. Nagpapaputok siya mula dito sa isang magandang posisyon kung saan malapit na malapit siya talaga dun sa Mount Isis. Biruin niyo yung Mount Isis, nandun lang sa pagtawid ng tulay. Ang designated marksman ay bahagi ng isang grupo at asintado siya sa pagbaril sa malayuan. May sumilip pa sa bintana? May sumisilip, sir. Sa bintana dyan, anong kulay? Kulay green, sir. Nakita niyo ba na rin, sir? Kulay? Itong may banner na red. Yan, sir, yung banner. Yung katabi ng green na bintana. May sumisilip dyan. May sumisilip dyan? Sige, birahin mo. Papasukin mo yung bala doon, ha? Pasukin mo yung bala. Peri. Ready? Pasok. Hits ba? Yan, sir. Isa pang madilim na bahay ang pinasok namin. Isa pang babaeng sundalo ang nakita ko rito. Isa siyang forward observer, tagabato ng impormasyon para masapul ng artillery o kaya'y mortar fire ang target nito. Para sa isang sibilyan na tulad ko, nakapaninindig balahibong pagmasdan ang lugar na ito. Animoy walang katao-tao, pero ramdam mo ring parang nandyan lang ang mga teroristang kaalyado ng ISIS. Lalo pat saan ka man tumingin, makikita mo ang bagong anyo ng Marawi na dulot ng giyera. May flag racing daw sa ano? Sa isang hiwalay na lokasyon, nakilala ko naman si First Lieutenant Sarah Jane Bagasol. Dahil may tawag mula sa forward observer, inihahanda nila ang pagpapasabog ng mortar sa lugar ng kalaban. Sige pa. Sige pa. Ako yung overall supervision ng mortar platoon ng batalyon at the same time yung sa may sniper namin. So, ako pag nagre-request ng fire support yung tropa natin nandun sa kabila, kami yung naglalatag doon. Bago pumunta sa Marawi, ang 1st Infantry Battalion ay galing sa probinsya ng Quezon kung saan mga rebeldeng komunista ang kalaban nila. Pero noon pa man, isinasabak na raw ang mga kababaihan sa kabundukan. Sa matter of parang policy namin dito sa 1st
Infantry Battalion, dinadala din natin sila. Hindi ito yung tipong babae kayo dyan kayo sa likod Hindi namin. po, hindi po. Same po. Kung lumalaban yung lalaki, tabi-tabi po sila. Pinagpapasalamat naman daw ni Sarah Jane ang pagbibigay sa kanila ng pagkakataon. Napakalaking opportunity po para sa aming mga kababaihan na makapagsilbi or maipakita din namin yung aming kagalingan at katapangan. Naiisip mo ba na pwede ka mamatay dito? Yes, ma'am. Actually, naiisip ko rin yan, ma'am. Lalo na pag lagi kong kausap yung magulang ko. Kung talagang oras mo na, ma'am. Ang Panginoon lang po natin ang makakapagsabi kung ano yung magiging kapalaran natin. Pinapagalitan ko kasi minsan binibirang ko pag namatay ako sa bakbakan, gusto ko yung mga bulaklak na ipaano sa akin, blue roses. Gagalit yung mga mama ko. Pero, Sinasabi mo, yes, blue ma'am. roses? Yes, ma'am. Pero seryoso ka ba doon? Binibiro ko lang. Pero totoo talaga yun, ma'am. Kung sakaling mamatay ako, yun yung gusto ko. Kung sa bagay, sa nakita kong mahaba at matinding labanan sa Marawi, maraming buhay ang nakataya. Bilang isang sundalo, lalo pa at mga babae kami, hindi maiwasan na hindi kami makaramdam ng takot, lalo na pag pumupunta kami doon sa mga delikadong lugar. Pero pag-iisipin namin, kung iisipin namin na isa kami sa mga instrumento para mas mailigtas yung mas marami pang buhay, ay wala pong nakakatakot. Isa pang posisyon ng Philippine Army ang dinalaw namin. Oo. Ayon na rin mismo sa militar, nabawi na nila sa local terrorist group ang ilan sa matataas na gusali sa Marawi. Mahalaga ito dahil sinasabing sniper to sniper ang laban sa ilang bahagi ng syudad. Isa pang may kataasang istruktura ang sumunod naming pinuntahan. Dito nakatanim ang isang sniper at isang marksman. Siya si Rose, isang designated marksman, isang asawa, isang ina. Papunta ngayon ako sa fire base kung saan may nagaganap na live fire ang Philippine Army. Captain Tamakay po, ma'am. Ito po yung company gumagawa. Hi ma'am. Tama kay ma'am. Good morning. Isang tent ang pansamantalang opisina at tirahan ng mga miyembro ng Field Artillery Unit ng Philippine Army. Pagka umaga, tinitiklo para hindi masyadong masikip. Ilang kanyo naman ang nakahilera malapit dito. 105mm at 155mm howitzer. Yes, sir. Sa ngayon po, may target pong binibigay sa amin. May natanggap kaming data. And then, manual po yung computation namin. Pero may mathematical din po. Then may AFDCS. Yan, may forward observer kasi doon, no? Tapos ibabato niya yung coordinates. Yes, ma'am. Tama, With sir. coordinates. Tama, ma'am. Tapos, Yung final na computation dyan, yun yung ilalagay namin sa tubo. oo. Dalaga pa si Captain Tamakay, pero malayo pa raw sa isip niya ang pag-aasawa. Focus muna ako sa Marawi na dapat ang utak ko dyan lang muna. No time for love. Pagkatapos na ng gera, saka na lang isipin yan.
Hello, good morning. Maya-maya, isang tawag ang natanggap ng grupo. 64 pala to. Miss na ako. Anong data mo dyan? Range. Ilang babaeng sundalo rin ang makikitang abala sa paghahanda para sa pagputok ng kanyon. Sipat mo. Kanyon! Hoy! Pero you must be so proud to be a soldier. Yes, ma'am. Bakit? Yung feeling na, siyempre, parang gas-gas na yung sabihin na makatulong ka sa bayan. Pero andun pa rin yung feeling na masarap makaambag sa bayan para sa security or sa kapayapaan, ganyan. May pamilya na si Private First Class Mary Rose Ambulo. Ang tawag dun sa mga tulad niya, designated marksman. Sabi ni Colonel Campos, lalagay din talaga sila ng mga babae dito dahil maganda rin daw yung pulso ng mga babae. On scope. Hit, ma'am. Ang gamit na baril ni PFC Ambulo may balang kayang umabot ng 600 meters. Matapos ang kanyang duty, muli kong nakaharap si PFC Ambulo. Isa siyang sharpshooter, pero kapag kausap mo, malumanay at kalmado. Pangarap ko po talagang maging isang sundalo. Kasi po may tindahan po kami sa palengke, ma'am, pag may namimili po. Parang naging idolo ko po yung mga sundalo dun sa amin. Sabi ko po sa sarili ko na paglaki ko, parang kung ano po sila, parang gagayahin ko po, ganun. Sundalo rin ang asawa ni PFC Ambulo. Naging cover pa nga ito ng Time Magazine kamakailan. Dahil nasa training ang kanyang mister, ilang buwan na silang hindi nakikita. Pero mapagbiro ang tadhana at pareho silang naipadala sa Marawi sa magkaibang petsa. Nasa brigade po kami kasi nung time na yon. Tapos po, syempre, pag nagsabi na, may mga ranger na dumadaan siguro, parang yung isip ko rin po na, pag ganyang itsura po, ranger yan. Hanggang sa time po na nakita ko siya, nagkatinginan lang po, ganun lang po. Hindi man po pwedeng lumapit, hindi man po pwedeng mag-usap. Sa tingin pa lang po, ma'am, nagkaintindihan na po, ganun po. Kasi, kumbaga, hindi niya man sabihin sa akin, naiintindihan ko po kung anong sitwasyon niya. Pero feel mo ba yung love? Siyempre naman po, ma'am. Nung nakita mo siya sa Time Magazine, di ba nakita mo yun? Opo. Anong nasa sumagi sa isip mo? Gusto ko pong hanapin yung magazine na yun. Kumbaga, lahat na po kinontak ko, dapat bibili po ng magazine, mga ganun po. Siyempre, nandito po sa Marawi. Ang nag-iisa nilang anak na 1 taong gulang pa lang, nasa pangangalaga ng magulang ni PFC Ambulo. Nalaman kong kung may isang bagay pala na nakapagpapalungkot sa kanya, ito ay ang pagkakawalay niya sa kanyang baby. Pero desidido raw siyang ituloy ang kanyang trabaho para makatulong sa kanyang tropa. Gusto ko pong sabihin sa kanya na mahal po namin siya ng daddy niya, na kahit po malayo po kami, hindi po namin nasusubaybayan yung bawat paglaki niya. Ngayon po, gusto ko pong iparating sa kanya na mahal po namin siya, na ginagawa po namin to para sa kanya. Ilang kababaihan pa ang nakilala ko sa kasagsagan ng gyera sa Marawi. Kuha ito sa loob ng tangke ng 5th Mechanized Infantry Battalion ng Philippine Army na naka-assign sa main battle area.
Sina 2nd Lieutenant Christy Don Malikay at 2nd Lieutenant Rovelyn Quintas ay nagsagawa ng scanning sa target at pinaputukan ng lugar ng kanilang kalaban para panghinaan ng loob ang mga ito. Kapag may sira naman ang kanilang tangke, kailangan marunong din silang pag-repair nito. Sa kabila ng kanilang tulong, laging sinasabi ng mga kababaihan na aking nakausap na wala namang espesyal sa kanilang ginagawa. Para sa kanila, higit sa lahat, sila ay mga sundalo. Kabigkis ng tropa ng gobyerno, tungo sa iisang layunin. Isang malaking bus ang nagsisilbing kitchen para sa mga sundalo sa Marawi. 16 na sundalong nag-basic culinary course sa TESDA ang naka-assign dito. Hot meal sa gitna ng giyera? Bakit hindi? Pinapakain namin po dito minimum of 1,600 a day. Ang pinakamalaki na po namin is almost 2,800. So, binibigay po namin ang numbers namin para ite-text na kami, ma'am, aakyat kami or bababa kami. Pwede po bang magdala kami pagkain sa loob or ganun po. Yun ang priority po namin. Nag-start po kami noong June 21. So nakapagpakain na po kami ng more or less 31,000 meals na po. Bilang pagpapahalaga sa mga sundalo sa digmaan, pati raw special request, pinagbibigyan. Yung Rangers po, ang hilig po nila ay spaghetti. So, yun po yung niluluto natin. Sopas, ganun po yung mainit po, tsaka yung medyo kakaiba po sa panlasa nila po. Kasi po, alam po namin, napupuyat din sila doon. Hindi sila makakain kami dito, ganun din, napupuyat. Pero, mas malaki yung balik sa amin pag narinig namin or masiya sila, ma'am, thank you, sarap ng pagkain niya or ganun. Malaking bagay po sa amin talaga yun. Bawat grupo may naka-assign na tagakuha ng pagkain. Kami may magkwento. Aakalain mo, simple lang ito. Pero nalaman naming maging sila ay hindi ganap na ligtas. Ang goal kasi namin din is makita rin po ng mga nagbibigay na napapadala natin sa frontline yung mga binibigay ng tulong para sa kasama natin sa sundalo. Bagamat abala sa mobile kitchen, hindi nalilimutan ni Captain Paraga ang kanyang papel bilang ina. Hello anak, asan si Thirdy? Bilis daw kausapin ko, birthday niya, di ba? Sige na, kausapin ko anak, birthday niya. Tanungin mo kung anong gift ko sa kanya. Baril-barilan na may kutsilyo. Parang puro deadly weapon naman anak yon. Sa birthday ng kanyang 3 taong gulang na anak, siya pa rin ang punong abala. Oo, uwi na ako. Malapit na. Oo. Malapit na at mga ilang days na lang. Sige na anak, I love you. Bye-bye. I love you. Sa Marawi rin, nakilala ko ang ilang kababaihang pulis na katuwang ng AFP sa pagpapanatili ng kaayusan sa paligid ng war zone. Nandyan yung actual na nag-clearing operation kami, may pagkakataon na dumadapa, tapos minsan nagko-cover kami dahil nga dun sa, halos nasa tenga na lang namin yung putok ng bomba. And then yung threat ng mga sniper, at pinaka sa lahat yung stray bullets. Yung proud ko na nagawa, ma'am, is yung pagtulong ko sa mga civilian, ma'am, yung mga na-victim, yung mga na-rescue namin, yung mga evacuees. Yun ang proud ko talaga na parang gaan-gaan talaga ng loob pag may natutulungan ka. Ang pagtataya ng buhay ng mga babaeng mandirigma
ay patunay na lahat ay pwedeng mag-ambag. Sa Marawi, nakita ko ang dalawang mukha ng digmaan. Sa gitna ng karahasan, sumibol ang pagmamalasakit. At sa gitna ng kaguluhan, ang katiyakan ng pagmamahal sa bayan. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.